dakilain, atin siyang sambahin. Ang buwan dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos. Har sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman, ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Pinagkakalob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay sumunod siyang sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, kung ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong usalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tayo patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Wala pong nakakaalam ng pinakamakabubuti at pinakakailangan natin kundi ang Panginoon natin sapagkat bilang Diyos, siya ang may likha sa atin. At yan po ang makikita natin sa ating gospel reading. Ang konteksto po ng ating gospel reading ay ang pagbalik ng mga apostol ng Panginoon mula sa kanilang pagmisyon, mula sa kanilang successful na pagmisyon. Pwede nating ma-imagine sila na excited, may ngiti sa mga labi, may kislap sa mga mata nila, yung hyper na hyper sila habang sinasabi, kinukwento kay Jesus kung paano sila nakapagpalaya sa mga demonyo, kung paano sila nakapagpagaling ng mga may sakit. Ibang klase kasing karanasan ito eh. At sigurado ko kung sabihin lang ni Kristo, okay, kaya pa ninyo? Mission uli kayo? Ora mismo? As in, sugo ko na agad kayo? Sigurado ko ang itutugon ng mga disipulo. Sir, yes sir. Sige po Panginoon, isugo nyo kami. Besides, naghahabol sila kahit paano sa oras. Mas marami na bayan na mapuntahan, mas maganda yan. Pero anong sabi sa kanila ng Panginoon? Ang sabi niya, magtungo tayo sa ilang na puok upang malayo sa karamihan upang makapagpahinga kayo ng kahit kaunti. Ang sabi niya, hindi, mamahinga muna kayo.
Hindi niya sinabing mag-mission agad sila, mamahinga muna. Notice that hindi ito hiningi ng mga alagad. Sabi ko nga sa inyo, hyper na hyper sila. Kahit nabigyan sila ng panibagong task, ora mismo gagawin nila. Pero dito, kita ni Jesus, ano ba ang pinakakailangan ng mga alagad niya? Ano ba ngayon ang pinakamakabubuti para sa kanila? Hindi ang agad na magpatuloy na magmisyon, kundi ang magpahinga muna kahit konting panahon. Tayo po ba? Paano natin pinahalagahan ang pamamahinga? Namamahinga po ba tayo? Ginagalang po ba natin ang mga oras kung kailan dapat tayo mamahinga? Nakikinig po ba tayo sa body clock natin sapagkat ang katawan natin ay parang may orasan na magpapahiwatig kung kinakailan natin ang pahinga? O hanggat kaya natin, kinakaya natin, di tayo namamahinga. Namamahinga lamang tayo pagkat hindi na natin kayang talaga. Nakalulungkot nga po at nakapagtataka rin naman na kung kailan dahil sa magandang teknolohiya, napapadali na ang maraming mga bagay. Ang paglalaba dahil may washing machine na, ang pagluluto sapagkat may mga kitchen equipment, utensils, wares na. Ang paglalakbay sapagkat may mga sasakyan na. Ang pagpapahayag o ang komunikasyon dahil may social media na. Ito yung blessing mga blessing ito ng Panginoon para mas mapabilis yung mga ginagawa natin and therefore para mas makapagpahinga sana tayo. Para wala na tayong rason para hindi mamahinga. Hindi. Hindi pa rin tayo namamahinga. Marami pa rin sa atin ang hindi sapat ang oras ng pamamahinga. Kaya't kung ang sinasabi natin ay blessing talaga yung napapabilis natin ang mga gawain natin, nakikisabay ang demonyo. Ginagamit niya ang blessing na ito para matuon pa rin ang pansin natin sa mga dapat pa rin natin gawin, sa mga gusto pa rin natin gawin. At ino-overlook na natin ang basic na pangangailangan natin na mamahinga rin. Basic as in, kailangan ng ating katawan. Ilikha tayo ng Diyos hindi upang magtrabaho ng walang oras, hindi para magtrabaho ng tuloy-tuloy. Nilikha tayo ng Diyos para magtrabaho and therefore mamahinga, mamahinga and therefore magtrabaho. Hindi po pwedeng sabihin nasasanay tayo sapagkat iba yung nakasanayan sa tama at totoong pangangailangan ng katawan. Ang totoo ay pinupwersa natin ng ating katawan. Hindi tayo nakikinig sa pangangailangan ng ating katawan at gustong-gusto ng Diablo yan. Sapagkat oras sa singilin tayo ng ating katawan, magkakasakit, tatamlay, pwede nating ikamatay, edi bawas ang kalidad o ang dami din ng ating mga pwedeng gawin na kabutihan. Bukod pa sa mababawasan yung mga makabuluhang moments sana natin with our family, with our loved ones, with our friends, with nature, and most especially with God. Kasi we should be at our best with them Hindi yung magkakaroon lamang tayo ng oras with them kapag wasak na tayo, kapag pagod na tayo, kapag mainit na ang ulo natin, kapag masakit na ang ulo natin, pag wala na tayong energy. Hindi ba dapat sa mga tao at lalong-lalo na sa Diyos na sa atin ay pinakamahalaga, dapat nandun pa rin yung ating energy. Pero nawawala na dahil nakasentro lamang sa iba't ibang bagay. Trabaho, negosyo, pag-aaral. Mahalaga ang lahat ng ito pero wag nating sasakripisyo ang mga tunay na mahalaga para lamang sa mga ito. Dapat balanse ang pagbibigay natin ng oras sa mga mahalagang bagay at sa mga mas mahalaga o pinakamahalagang bagay. Not to mention, ang pahinga ay mas lalo nating mararamdaman sa ating Panginoon. Kung mapapansin po niyo sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, pumunta muna tayo sa isang ilang na puok para makapagpahinga kayo. Hindi niya sinabing, pumunta muna kayo, mauna na kayo, susunod ako. Hindi, kasama siya. Sapagkat ang tunay na pahinga ay kapag kasama lamang natin ang Panginoon talaga. Pero mapapansin nyo rin, kahit na sinabi ng ating Panginoon sa isang sipi sa Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagod na hirapan, bibigyan ko kayo ng pahinga sapagkat magaang dalhin ang aking pamatok. Not to mention na ang tunay nating pahinga ay sa Diyos lamang talaga. Kaya napakahalaga na may oras pa rin tayo para makasama ang Panginoon. Pagdarasal, pagsisimba. Tingnan po ninyo sa mabuting balita. Sabi niya sa kanyang mga alagad, lumayo muna. Pumunta muna tayo sa isang ilang na puok. Hindi niya sinabing, pumunta muna kayo, susunod na lang ako. Mauna na kayo. Hindi. Kasama siya sapagkat ang tunay na pahinga ay kapag ang Diyos lamang talaga ay ating nakakausap, nakakaniig, nakakasama. Dahil ang kailangan ng pahinga, hindi lamang ang katawan natin, kundi pati na lalo na ang ating kaluluwa. Sana mga kapatid,
ibigay natin sa ating katawan, sa ating kalooban, sa ating kaluluwa ang kailangan nitong pahinga. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero pagkatapos nun, sabi niya, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin na ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang pag-aaral, negosyo, pero kailangan muna ng pahinga para mas may lakas tayo, not just physically, but also spiritually. Hindi lang pahinga ng katawan, kundi lalong-lalo na ng kaluluwa. Ibigay po natin ito sapagkat ito'y basic na ating pangangailangan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak ang niya. samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo akong mapahinga. Sa pagod ng katawan, sa pagod ng kalooban, sa inis, sa galit, sa pag-aalala, sa takot. Pagod na ako, pero sige pa rin ako, trabaho ng trabaho. Nag-aalala, natatakot pa rin ako. Naiinis na rin ako sa sarili ko. Tulungan mo po akong maipas sa iyo ang lahat, maiasa sa iyo ang lahat, na gawin ko lang mga dapat kong gawin sa loob ng isang araw at hayaan na kita na gumalaw. Hayaan na ikaw ang magpatuloy ng lahat sa aking buhay. Tulungan mo akong mas sumampalataya sa iyo, hindi sa sarili. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Masalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Lalapit kay Jesus. papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapanan sa unang-una, ngayon magpakailanman sa walaga. Pag-aalay. Purihin
ang iyong karangalan. Ito alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa lisamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, iniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, ngayong mahal na Birhen ng Lasalet ay pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniyali namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay ako sa tahimik na batis at dudot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangako ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na biran ng pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalay ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sige po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis
sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang